Hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 9 hanggang 15. So mga Libra, alamin po natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides ibigay natin sa mga mahal kong Libra ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Magician card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Page of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Tower card. In the area of your near future, meron po kayong the Seven of Cups. In your challenge, meron po kayong the King of Cups. Sa fortune, meron po kayong the Eight of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Star card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Libra, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Ganoon din po sa mga nagla-like at nagko-comment, malaking tulong din po yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat po. Okay po? So, in your background energy, meron kang the Nine of Pentacles. Sabi dito, Libra, panahon na para pagtuunan ng pansin this time ang iyong pansariling kaligayahan, pansariling luxury or happiness or things that will make you so independent and powerful. Nakita ko sa inyo, balak mo nang magkaroon ng sarili mong pera, sarili mong ipon, gusto mo nang itayo yung negosyo na yan, gusto mo nang simulan tong sideline na ito. Marami kang gustong gawin kasi sabi mo, ayaw mo nang dumepende sa iba. Ayaw mo nang umasa sa ibang tao. Kaya you want to build your own empire. No? So sabi dito, time na for you para i-rethink. Rethink kung paano mo inaasikaso or ginagastos ang iyong pera, kung ano ba yung ginagawa mo na long term sa iyong trabaho, at ano yung mga gusto mong ipundar or ibili para sa sarili mo. No? Panahon to para isipin naman yung mga nabibigay mo for yourself sa kabila ng mga pagod at kayod mo sa buhay. Okay? Now, kung nakasanayan mo na lahat ng sweldo, binibigay mo ang lahat, baka panahon na para magtabi ka naman para sa sarili, para mabili mo naman at makuha mo yung mga gusto mo for yourself. Okay? Pinagpaguran mo yan, karapatan mong magkaroon din ng ligaya mula sa mga pagod na yan. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Meron kang balance. Find balance to maintain harmony in relationships. Sabi dito, lahat ng bagay dapat tinitimbang mo muna. Hindi pwedeng all out lahat. Hindi pwedeng bigay lahat. Kailangan binabalanse mo. Paano naman ako? Paano naman yung happiness ko? Binibigay ko yung happiness nila. What's for me? Ganyan. So pag binalanse mo yun, makikita mo na, ay, okay lang palang unahin ko ang sarili ko. Hindi pala nakaka-guilty. Hindi pala nakakahiya. Hindi pala parang iffy yung hindi pala pangit sa pakiramdam, di ba? So nakita ko dito na now you will understand na I am important. You will understand na kaya ko din. You will understand na ako naman, parang ganyan. Okay? Ikaw ay mahalaga, ikaw ay importante, at yung kaligayahan mo, i-prioritize mo din yan. Okay? Especially in your core energy, you have the Magician card. Time na for you to take action on the things na alam mong kaya mong simulan. Okay? You have the enough tools, you have the enough skills. Minanifest mo to before, di ba? Dinasal mo lang dati, sabi mo, God, please pangarap ko ito for myself. Pangarap ko tong makuha, pangarap ko tong mabili, pangarap ko tong ma-accomplish. Sabi dito, kaya mo. Okay? Minanifest mo na pakinggan ka darating sa buhay mo. Okay? Pinapayuhan ka to really be brave and take a bold action forward. Hanggat hindi ka nagsisimulang mag-effort, hindi to gugulong. Okay, Libra? Kailangan may effort din from you. Hahakbang ka, kikilos ka para ito'y maganap. Yun ang isa sa mga unang ingredient for a powerful manifestation is you taking a bold choice, a bold move, pahakbang dito sa pangarap mong iyan.
Kayang-kaya mo to. You have the enough skills. At narinig ko, panahon na to take action. Okay? Clarify natin. Magician cards being clarified by the Ten of Swords. Okay? Gusto mo nang kumawala sa isang mahirap na sitwasyon na parang feeling mo hindi ka makabangon, hindi ka makaahon, feeling mo ang tagal mo nalugmok, no? Some of you felt like parang nagsayang ka ng oras sa bagay na yan and sabi mo, akala mo wala nang pag-ahon, wala nang pagbawi. And this time around, merong magandang pangyayari sa buhay mo. Makakaisip ka ng isang paraan na parang, okay, maybe ito na yung chance ko para makadetour or makagawa ng paraan. At ito yung only way mo para makaalis ka na sa mahirap na parte na yan. Okay? Akala mo walang lusot pero bigla, boom, nagkaroon ka na lakas ng loob, nag-align yung mga bagay-bagay na handa na proseso, no? Lahat swak, lahat talagang nakalinya at ginawa mo siya, boom, nakalaya ka sa mahirap na aspeto na ito. So may panahon, may chance ka pa, may magagawa ka pa. Kaya kapag nakita mo yung pagkakataon, grab it para makaalis ka na dito. Okay? Good for you. Kayang-kaya mo yan. So Libra, tanungin kita ngayon, ano ba tong minanifest mo para makaalis sa hirap na ito? Comment down below, i-manifest mo ulit yan para talagang maklaim yung frequency and energy ng blessing. Comment mo na yan, it will be given to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Swords. Okay. Sabi dito, Libra, time na for you to surrender all of your fear. Surrender all of your perfection. Surrender mo rin yung mga duda mo, takot mo. Kailangan magkaroon ka ng payapang puso ngayon. Narinig ko dito, mas piliin mo daw yung peace of mind kaysa makigit-git or pilitin ang sarili mo sa isang tao, sa isang bagay o sa isang lugar na alam mong puro chaos or gulo lang or stress lang ang dulot para sa'yo. You need to have a peaceful life, peaceful mind, peaceful heart, peaceful place sa buhay. Sabi dito, kapag hindi payapa, bitawan mo yan kasi hindi yan para sa'yo. Okay? Narinig ko rin dito, talagang meron kang mataimtim na dasal this time na i-continue mo raw ipagdasal, huwag mo daw sukuan, continue believing that it will arrive for you at maging payapa sa puso mo na darating siya. No? Huwag ka daw magduda, huwag ka daw mainip, no? Huwag ka daw mataranta, ang pinagdasal ay darating. Okay? Clarify natin. The Four of Swords is being clarified by siya nga pala Libra, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Ikaw ba ay September Libra or October Libra? Comment po kayo sa baba. Four of Swords. The Page of Swords. Yes. Para ikaw daw yung makalma. Para daw ikaw ay marelax na at wala na yung aligaga or pangamba or pagdududa. Mag-research ka daw. Magtanong-tanong ka daw. Example, ikaw ay namumroblema kung pasok ka ba talaga or hindi, kung approve ba o hindi. Panahon to for you to ask. Tanong mo, ano na pong update sa aking application? Ano pong update sa aking nilalakad? Kapag nalaman mo yung sagot, yung impormasyon, mapapanatag ka na. No? Yung dinasal mo, hindi ka na mag-worry kung ibibigay ba or hindi dahil kinalkal mo eh. Tinanong mo eh. Tawag dito, sinigurado mo sa taong yun kung yung hinihintay mo ba ay darating. So, kapag nalaman mo yung sagot, doon papasok yung kapanatagan na parang, okay naman pala, umaandar pala, relax pala ako dapat. Mga ganyan. So, kapag may bumabagabag sa'yo, if you want something na matanggal yung bigat, itanong mo na. Lumapit ka na. Ask for the right questions to give you the right answer. Okay? In the area of what you need, meron ka pang Page of Swords here dito, dalawang lumabas, no? Talagang tinatawag ka ng yung Spirit Guides Libra na alamin mo lahat ng impormasyon na pwede mong kunin. Huwag kang mahiya, mag-research, magtanong, kulitin mo yung guard, kulitin mo yung sales lady, kulitin mo yung HR o kaya yung reception, no? Kulitin mo sila para malaman mo yung sagot. Para hindi ka restless ng ganyan, para hindi ka nag-iisip ng ganyan. Kung meron kang pinaghahandaan patungkol sa iyong kaperahan, sa iyong ipon, sa iyong mga pinupundar para sa sarili, kailangan dito handa kang lumaban. Handa kang sumugod or handa kang umaksyon. Hindi pwedeng sabihin na, ay hindi pa ako ready, ay marami pa akong kailangan gawin, ay marami pa akong hindi alam.
Ramdam ko dito na parang marami kang excuses para hindi gawin yung isang bagay. Naghahanap ka lagi ng dahilan para hindi ituloy or para hindi simulan. Pero sabi dito, kapag kumilos ka, pag umandar ka, doon mo daw talaga mauunawaan na, ay, ready na pala ako. Kaya ko pala to, sisiw lang pala to. Kaya ka hindi umaandar ngayon, kaya hindi ka kumikilos, it's because of fear. Takot kang humakbang because you're afraid of failure. You're afraid of the responsibility na kaakibat ng action, kaya lalo mong pinapatagal. Sabi dito, be brave, harapin yung giyera, harapin yung issue, harapin yung responsibility para magkaroon na ng growth at magkaroon ka talaga ng success for yourself. Okay? Page of Swords being clarified by the Six of Cups. Yes, sabi dito, talaga namang kailangan labanan mo yung mga takot mo from the past. Marami kang mga hang-ups o mga trauma or issue na nangyari before at iniisip mo na, hay, baka pag kumilos ako ngayon, baka mangyari na naman yung dati, baka madapa na naman ako, baka mag-fail na naman ako. Yung mga takot na yon, imbes na balutin mo siya as lesson, dapat inisip mo, ay, nangyari yun before, hindi ko na yan gagawin ngayon. Kung talagang nadala ka na at marami kang natutunan sa nangyari in the past, hindi na siya mauulit eh. So magkaroon ka ngayon ng payapang puso na whatever happened before, natuto na ako, hindi na ako bitter, para pag kumilos ako ngayon, alam ko na yung gagawin ko. At alam mo na rin yung iiwasan mo. Okay? So sabi rin dito, I don't know why, parang patawarin mo na daw yung nangyari dati para makapagsimula ka na ngayon. No? Kaya ka daw hindi makalarga-larga kasi meron pang bigat from the past eh. Kung kaya mo nang pakawalan yan, dadali na sa'yo ang gumalaw ngayon. Okay? Important yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Tower card. Yes, things are definitely changing. Okay? Ito ay inevitable. Ito ay hindi mapipigilan. Ito ay hindi makokontrol. No? Sabi dito, nagbabago na ang lahat sa buhay mo kaya kailangan mo ng kumilos. Kung talagang gusto mong makaahon, gusto mong magkaroon ng growth sa buhay at makabawi at makaalis na sa kalbaryo, lugmok or hikahos na yan, kailangan mo humakbang at manalig na kayang-kaya mo na ngayon. Kasi things are definitely change para sa'yo. No? Sabi dito, hindi mo to kayang pigilan, hindi mo to kayang kontrolin. Kailangan mo sumabay sa agos at talagang daanan yung proseso. Okay? Sabi dito, masyado kang komportable sa comfort zone mo, kaya parang naantala or tumagal yung proseso ng hakbang. No? So ngayon parang si God na mismo yung gumagawa ng paraan libre. Siya na yung nagbabago ng sitwasyon mo para kumilos ka. Okay? So if you really want na makabawit, makaahon, kailangan talaga malakas ang loob mo na gumalaw ngayon para yung makasabay ka sa pagbabago ng agos, hindi ba? At makita mo kung saan ka talaga pupunta at kung ano yung halaga ng lesson na to ngayon para makalarga ka na moving forward. Kasi hanggat hindi ka kumikilos, si God ang magbabago niyan. Okay? So wag mo hintayin na si God ang magbago nito. Kung alam mong dapat nang umaksyon, a-action ka na para makabangon ka na dyan. Okay? Good for you and congrats po. Tower card, clarify natin. You have the King of Cups. Okay, pinapayuhan ka ngayon, Libra, na magpakahinahon. Okay, magpakahinahon ka, relax ka lang. Be matured enough. Huwag mo hayaan na yung emotion mo ang magdikta ng mga gagawin mo, especially na marami nagbabago sa paligid. Example, biglang nagkaroon ng parada sa bayan. So yung travel time mo tatagal, no, matatraffic ka. So kalmahan mo lang. Example yun yung change na mangyayari. Isang buwang sarado yung bayan, halimbawa. Yun yung daanan mo papunta sa trabaho. Example lang. So, kung ano yung changes na yan, hindi mo naman kayang pigilan yan eh. Hindi mo kayang kontrolin, di ba? Nangyari na eh, nagbago na eh. So, kailangan mo magpakakalmado. Relax ka lang. Wala kang magagawa dyan sa mga changes na yan. Ang hanapin mo, yung tamang aksyon para hindi ka mahirapan, para hindi ka malugmok at hindi ka mabigatan, di ba? So, your action will change yung pag-accept mo sa mga pagbabago. Kaya kalmahan lang para maisip yung tamang hakbang. Okay? Parang ganon. Pwede rin sa iba, halimbawa, nailipat ka ng ibang department o yung document mo na kompleto na biglang sinabi, naku, kalahati lang yan ang nakapasa, kailangan daw
ayusin ulit, baguhin ulit. So wala ka na magagawa doon, sinabihan ka ng babaguhin eh. So magpakakalma ka lang para magawa mo yung tamang aksyon para makawala ka sa bigat ng ginagawa mong yan. Okay? Ganon kasimple, Libra. Okay? In your near future, heto ka with the Seven of Cups, talaga namang you are very, very hopeful. Dahil marami kang pangarap for yourself, unti-unti mo na rin tinutupad yung mga nasa isip mo na dati vision lang. Dati parang sabi mo, gusto ko nun, gusto ko niyan, gusto ko nito, gusto ko niyan. Pero dati wala kang paraan para gawin yun, di ba? Pero here with the Magician card, meron ka ng ability to make this dream come true. Meron ka na ring ability para makawala dun sa hikahos phase. Dahil nga may nagbago, dahil nga merong um, parang shake up sa buhay mo this time at nagpakakalmado ka lang, no? Lahat ng tamang hakbang na gawa mo, unti-unti magbubukas yung mga bagong pintuan para sa'yo na dati imposible lang. No? So this is all about you bringing down in your reality yung dati pangarap lang pero ngayon abot kamay na siya. So anong dapat gawin ni Libra ngayon? Mag-isip, maupo, plantsahin, tanongin ang sarili, ano ba yung dapat kong unahin na pintuan dyan? Ano ba yung swak para sa akin na magdudulot sa akin ng kaching-kaching at masaganang buhay? Okay? Importante yan. Clarify natin. Seven of Cups being clarified by... Oops! The Sun card. Yes, liliwanag na ang isip mo. The answer will come, the right door will come. Akala mo mahirap mamili pero biglang boom, ay alam ko na gagawin ko. Meron biglang laya, biglang paggaan ng pakiramdam, yung clarity ng mind mo, yung clarity ng sitwasyon, nakatulong para madaling ma-pinpoint kung ano ba yung dapat mong unahin o dapat mong piliin. Unti-unti, yung dating pangarap lang, ngayon abot kamay na at nasa reality mo na. Nalalasap mo na, naaamoy mo na, nahahawakan mo na yung dating pangarap lang. So ngayon, it's really about you fulfilling your dream and fulfilling the good life na gusto mo para sa sarili mo. So congrats po. I-claim mo to, happy new life, happy new news ang darating para sa'yo this time. Congrats po. In your challenge, meron kang Journey Inward and Shadow Alchemy. Sabi dito, kailangan mo talagang mag-introspect, mag-retrospect, and look within you, sa loob-loob mo, kung ano yung mga dapat mong ayusin. O ano yung mga bagay na dapat kang maliwanagan. Yung mga maling aksyon, mga maling paniniwala, mga maling routine, mga maling habits. Kailangan mag-improve tayo sa ating sarili. Kilalanin mo kung ano yung mga dapat mong itama sa sarili mo bago pa ibang tao ang maka-pinpoint niyan sa'yo. Okay? You have Shadow Alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness, empowerment, and rebirth. Sabi dito, lahat ng pagkadapa, lahat ng kasawian, lahat ng kaguluhan sa buhay dati, kailangan baguhin mo yon at gamitin mo siyang inspirasyon para magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Huwag kang bitter sa past. Lahat ng nangyari before may dahilan para makatulong sa'yo para maging much better kang tao ngayon. Okay? Congrats po. In your challenge, meron kang King of Cups. Dalawang beses palang lumabas si King of Cups. Sinasabihan ka talaga dito, ang kalaban mo this week ay ang emosyon mo. Okay? Hindi pwedeng bigla-bigla ka na lang sasabog, bigla-bigla ka na lang magagalit, or bigla-bigla ka na lang maiirita at mag-walk out tungkol sa isang bagay na inaasikaso mo. Keep your cool. Keep your balance this time. Hindi pwedeng mabilis kang matrigger, mabilis kang magalit o mabilis kang mag-react. No. Makakasira yan sa inaasikaso mo. Kaya kahit gaano kaingay or kagulo yung paligid, keep your composure. Keep your calm energy para hindi masira yung diskarte mo ngayong linggong ito. Okay? The King of Cups, clarify natin. You have the Queen of Pentacles. Yes, marami kang inaalagaan ngayon. Pera, bahay, negosyo, pangarap mo. Nag-iisip ka ngayon kung paano makabayad ng utang, paano makabayad ng kuryente, or mapoprovide yung needs na monetary for the family. Aligaga ka masyado ngayon. Sa sobrang aligaga mo, sa sobrang taranta mo para magkaroon ng kaching-kaching or ma-provide yung mga pangailangan, lalo kang nagagalit, lalo kang emotional ngayon. No? So,
payo dito para makatutok ka sa mga dapat mong pagkatutukan, kalmahan mo lang. Walang mangyayari kung magagalit ka dyan. Walang mangyayari kung sisigaw ka dyan. Walang mangyayari kung iiyak ka dyan at matatakot. No? Time for you to relax. Para relax ding pumasok sa buhay mo yung frequency of abundance and frequency of positive energy. Okay? Kailangan ngayon kalma lang. Okay, Libra? In your fortune, meron kang wondrous universe, walk in beauty. Sabi dito, mahalin mong buhay mo, mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo yung mga bagay na meron ka para talagang maging magnet ka for more blessings. Okay? You also have reaching your destination, your light is shining brightly. Malapit ka na talagang makarating doon sa katuparan ng gusto mong mangyari. Kaya importante ngayon, go forward with positivity, relax ka lang, huwag mag-iisip ng nega, at huwag mag-give up kasi malapit ka na sa iyong destination. Okay? In your fortune, heto ka with the 8 of Cups. Nakita ko dito na nalaman mo na kasi yung buong katotohanan sa isang bagay. Whether lugar yan, tao, sitwasyon, or mismong aspeto sa buhay mo, na-realize mo na, ay mali pala yung paniniwala ko doon. Ay mali pala yung akala ko. Ay mali pala yung pahikitungo niya sa akin. Ay mali pala siyang tao for me. So, kung ano naman tong realization at natutunan mo this time, nakita ko na it will be a breaking point para sa'yo. Sabi mo, ay, ayoko na yan. Lalarga na ako. Bibitawan ko na. Kumbaga, matapang ka na ngayon na iwanan yung mga hindi para sa'yo at ready ka na to find your own happiness, to find your own fulfillment. Ayaw mo na magsettle sa kakarampot. Ayaw mo na magsettle sa kakaunti. At nung na-realize mo na, teka, lugi ako dyan ah. Teka, parang talo ako dyan ah. Ayaw mo nang magstay doon. Ayaw mo nang kumapit pa doon. Ngayon yung tapang na yon ay magdidirekta sa'yo para sa yung fulfillment, happiness, contentment, and true happiness. True, genuine happiness ang pupuntahan mo this time. So, wag ka na mag-atubiling iwanan yung mga alam mong kaiwan-iwan na. Kasi yung bibitawan mo ngayon ay magiging daan para pumasok yung talagang para sa'yo. Okay? The 8 of Cups being clarified by you have the Star card. Yes, ngayon hopeful ka na ulit. Narinig ko dito parang lumiwanag ng isip mo. Alam mo na kung ano yung hindi para sa'yo at malinaw na yung mga mata at isip sa kung paano mo aabotin yung goal mo. Wala nang distractions, wala nang pagkalito, wala nang urong sulong, wala nang duda. Very clear na sa'yo at mataas na yung kumpiyansa mo na abutin siya. No? Sabi dito, Libra, you're one step closer to your dream. Kailangan lang talaga magkaroon ka ngayon ng lakas ng loob na bitawan yung nag-iisang harang para maabot mo yung pangarap mo. Kapag nabitawan mo na yan, unti-unti nang gagaan yung pakiramdam. Akala mo hindi mo kayang bitawan pero nagawa mo. Pero you will feel it na mas better pa yung buhay mo ngayon kaysa nung nandun ka. Na mas magaan pala, mas maaluwan, mas free, at mas maganda ngayon. So congrats po. Claim mo yan para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang 3, kunin natin. Take time to breathe out. So kung mag-iisip ka ngayon na lumabas, umalis, magpahinga, go push para makahinga ka at makapag-isip ng tama para pagbalik mo, alam mo na yung gagawin mo. You also have a time for healing. Panahon na daw to para maghilom sa lahat ng sakit, bigat. Kung kailangan magpahinga, kung kailangan matulog ng mahaba, go push para ikaw yung makapag-recharge para sa laban mo na ito. You also have you and your loved ones are safe. Congrats po. Is itong malaking indikasyon na okay ka, okay ang pamilya mo. You are protected and guided this time. Congrats po. In your divine messages, meron kang star card. Yes, ang pagbuti ng buhay. Ang pag-abot sa iyong pangarap. Some of you ay talagang gumaling sa isang medyo hindi magandang kalagayan ng katawan nito nakaraang buwan o nakaraang linggo. Malaking indikasyon to ng paggaling mo, pagbuti ng buhay. Kung nanggaling ka sa bigat, sa mga painful experiences, ngayon makakahinga ka na ng maluwag kasi umu-okay na ang lahat. Okay? So you don't need to worry. Kapitan mo yung pangarap mo, yung goal mo. Dapat hindi ka malilingat, no? Nakatingin ka lang talaga doon at ginagawa mo every single day yung effort para maganap ito at makuha mo. Okay? Sabi ko nga kanina, you're one step closer to your dream. You're one step closer to your pangarap.
Kaya ang dapat gawin, focus, focus, and continued effort. Star card, the Temperance card. Yes, do your best. Magpasensya ka pa. Habaan mo pa ang PC mo. Habaan mo pa ang pangunawa mo. And continue putting your hard work dito para maganap yung dapat maganap sa pangarap mo. Sabi rin dito, matuto kang makipagkompromiso. Matuto kang makipag-give and take. Pag hindi kaya to, mamaloktot ka. Maging flexible ka. Matuto kang mag-adjust para lahat ng ginagawa mo ay patungo doon sa pangarap. Okay? Archangel Michael is here giving you the assurance na mangyayari yung pangarap mo on God's perfect timing. Kaya kumapit ka, manalig ka, kayang-kaya mo tong abutin. Dahil may gabay ka this time. Okay? Congrats po, you're so blessed. Ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have Mountain, major challenge to overcome. Yes, talagang kailangan mo lagpasan to mga problemang ito, to mga challenge na to. Pero importante dito, kayang-kaya mo. Kaya don't give up. Sisiw lang to actually. Basta meron ka lang kahandaan na lumaban, kayang-kaya mo yan. You have Valley, deep personal strength and peace that assure success. Yes, kapayapaan sa puso, relaxation, no? Kapag alam mo na yung dapat mong gawin, kakalmahan ka na, at yung tibay ng loob mo, magtutulay sa'yo sa iyong tagumpay. Ganon kasimple. Hindi pwedeng nagpapanik ka, hindi pwedeng aligaga ka, kaya kailangan mong kalkalin yung impormasyon para panatag ka sa bawat gagawin mo. Okay? You have throne, position of authority. Baka meron kang bagong posisyon ngayon, new job title, or new uniform. Baka level up ito. Some of you na promote, no? But most definitely, nakita ko dito, may taong may authority sa buhay mo ang tutulong sa'yo para maapurubahan ka or makalarga ka na. So kausapin mo tong person of authority na to at talaga namang magudulot sa'yo ng advancement. Okay? You have dogs getting together with friends. Panahon daw to really bond with your friends. Baka for a very long time, kinakaya mo mag-isa yung mga bagay-bagay para makahinga ka at makapagbakasyon paminsan-minsan. Baka kailangan mong mag-bond with your friends this time. Okay? Ang outcome ni Libra for March 9 to 15, the 4 of Cups. May 4 ba tayo kanina? This time around, sinasabi ng yung spirit guides na panahon na for you, Libra, na talaga namang yakapin yung mga bagong bagay. Yes, may 4 tayo kanina, 4 of Swords and 4 of Cups. Sinasabi dito na you are protected, you are guided, okay ka with your family. So, don't worry. Okay? So sabi dito, huwag ka nang madismaya sa mga bagay na natapon na, sa mga bagay na walang nangyari. Alam ko, feeling mo nalugmok ka doon, naburo ka doon, nagsiyang ka ng oras, pero ganoon talaga. Isipin mo na lang kung ano yung mga lessons na nakuha mo doon. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang pilitin, huwag mo nang kontrolin. Let it go, let it flow. Okay? Para makapasok na yung talagang ibibigay sa'yo ni God. Isipin mo na lang na kaya hindi ko nakuha yon dahil meron pang higit na bagay na para sa akin. So ngayon asahan mo darating yon. Ang kailangan gawin ngayon ni Libra ay maging ready to accept this new thing, iwanan na yung past para makalapit ka na sa katuparan ng dream mo. Itong darating na bago, siguro hindi siya kamuka nung inaasahan mo. Pero yan yung susi para maabot mo yung goal mo this time. Okay? 4 of Cups. The 5 of Wands. Yes, kailangan clear ang mind, walang inner conflict. Hindi ka atras-abante, hindi ka urong-sulong, hindi ka paiba-iba ng ginagawa. Kailangan mo mapaglabanan yung confusion sa isip mo, yung gulo-gulong yan, para manalo ka na dito this time. Okay? Nakita ko rin na umiwas ka na sa mga away, conflict. Huwag kang matakot kung merong mga obstacles o merong mga kakompetensya. Lalo mo higitan, lalo mong galingan para manalo ka this time. Nakita ko you're the chosen one. Meron kang panahon or pagkakataon para manalo dito. Ang kailangan lang yakapin mo yung chance at gawin mo yung makakaya mo para magugi ka dyan. Give your full effort para mag-effort din sa'yo si Destiny na ibigay sa'yo yung panalo mo this time. Huwag kang ma-intimidate. Kayang-kaya mo labanan to at kayang-kaya mo makuha yung good outcome dyan. Okay? So Libra, yan po ang inyong March 9 to 15. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.